For today's video, alright. Heto na naman ako. Haha. Diego. Will samahan nyo akong alamin natin kung anong nasa panel gauge ng ating motor na si Gixxer. Right. Well, baka naman makamotor kayo ng ganto, kaya alam nyo na kung anong nasa panel gauge niya. Let's go! So ito yung itsura ng ating panel gauge pag naka-on. Unahin muna natin yung RPM indicator, yan. Well, siya lang naman yung nag-indicate sa'yo kung saang RPM ka na. Nanggaling yan sa 0 to 12,000 RPM. Dito naman tayo sa check engine indicator at saka yung gear indicator. So, naka-neutral tayo dahil hindi tayo nag-shift gear. Magmamark yan dyan kung ano yung gear mo. Yung check engine natin, normal lang yan sa mga ganitong motor. Kaya, okay lang yan. Dyan yung nag-indicate kung may sira na yung motor natin. Well, proceed tayo sa ating fuel indicator. Yan yung nagre-remind sa'yo na hindi ka pa magtotolak ng motor mo. Pag isang bar na lang yan, kabahan ka na. We'll proceed tayo sa ating odometer. Yan yung nagre-remind sa'yo o nagpakita na ilang kilometro na yung inabot ng motor mo. Well, dito na naman tayo sa time indicator natin. Kung kailan ka uuwi sa misis mong palaging galit sa'yo. Joke lang! We'll proceed tayo sa ating light indicator shift gear. Yan yung nagre-remind sa'yo na mag-shift gear ka na. Well, pakita ko na sa inyo kung paano yan lalaruin. Well, unahin natin yung RPM light indicator. Long press nyo yung select na naka-odometer kayo. Hindi trip A at saka trip B. Naka-odometer. Long press nyo lang at saka makita nyo nag-blank yung light natin. So, may tatlong choice yan. Pindutin nyo lang yung adjust dyan at saka kayo na bahala kung anong pipiliin nyo. Pwede naka-off at saka pwede rin naka-on. Yung steady na light at saka blinker na light. So kayo na bahala kung anong pipiliin nyo. Proceed tayo sa RPM natin. Yung max RPM ng ating motor ay 9,500. Kayo na bahala kung ilang RPM kayo na gusto nyo mag-shift gear. Okay? Pindutin lang natin yung select para ma-access natin yung RPM natin. Pagkatapos nyan, pindutin mo yung adjust. Ikaw na bahala kung anong RPM yung gusto mo. Yang ilaw na yan, mag-blink yan pag umabot yan sa pinili mong RPM na mag-shift gear ka. Alright. Well, pag naka-decide ka na kung anong RPM ka mag-shift gear, pindutin mo ulit yung select natin. We'll proceed tayo sa ating time. Alright. Long press mo lang yung select at saka adjust natin. adjust natin. Pindutin mo yung adjust para mag-change yung minutes natin. At saka yung select naman para yung hours natin mag-change. Alright. Pag tapos ka na, long press mo ulit yung select at saka adjust. Pero sa punto ko, antayin ko na lang na magwala yung blank. Yan, kita nyo? We'll proceed tayo sa oil interval. Well, long press nyo yung adjust natin para ma-access nyo yung oil interval natin. Ayan. Well, pagkatapos nyan, pag na-access nyo na, pindutin mo uli yung adjust para makapili ka kung ilan ka mag-change oil. Press nyo na yung select natin. Ikaw na bahala kung kailan ka mag-change oil. Max natin yung 4,000 km para mag-change oil ka. Mag-indicate na yung oil change natin. Hindi kasi malalim yung bulsa ko kaya 2.5 lang yung oil interval natin. Pag kayo malalim yung bulsa nyo, pwede yan tig 1,000 lang. Para sa akin, hindi ko ito turn off yung switch ko kasi mahal ko yung motor ko. Antayin ko na lang na matapos yung blank na yan. Goods na yan, right?